naagid siya'y buhaton. Amen. Salamat kayo sa Ginoo. So karong kabuntagon, padayon kita sa ato ang pagyukbo nga naha sa kaayo ni Lord. Ato siyang pasalamatan. Ginoo, salamat kaayo. Bala ang Espiritu, salamat kaayo. Ginoong Jesus, salamat kaayo. Wala gyud laing makatagpaw kanamo, ikaw lamang. Amen. 1,000 hallelujah and 1,000 more. Bisang gani, Lord, ang 1,000 and millions of hallelujah is not enough, Father God, to ascribe your goodness in our lives. Pagkamaayo mo gayud, Ginoo. Apan sa karong kabuntagon, Lord, kay nagtuuman kami nga naa ka, Lord, naapod may kanang gi-expect, Lord, with faith in our heart nga nagyo kay buhaton sa mong taliwala. Especially to those who have been with us, Lord, first time. Ikaw, Ginoo, magkikistorya kanila in a very special way. We just commit all things to you this morning, Lord. Lord, ang among panimbahon, Ginoo, ikaw may maghatag og balanse, balang Espiritu maghatag og balanse. Di lamang nini nga dapit kundi saan maabsag asa nga mga dapit, Lord, sa among mga training centers, sa among mga simbalayman, katong naa sa online, Ginoo, ang galantaw lang ani, Ginoo, nga broadcast. Amo Ginoong missionary from sa Vietnam o sa Cambodia, i-bless din mo siya sa padayon, Lord. Kung tanang mga pastors nga magahimo sa pagwali karong kabuntagon, Lord, panalanginan mo kaming tanan. Amen. Salamat kay Ginoo sa kinabuhi sa among musicians, Lord. Truly, Lord, sila gyud ang instrumento, Ginoo, nga sa diyang magsimba kami, Ginoo, mahikapan gyud nimo kami tungod kay naa-audio sa imong dihog nga naha kanila. Salamat sa among mga primary leaders, Ginoo, nga kanunay nagasuporta katabang, Ginoo, iyan ani nga buluhaton. Salamat sa tanang PCCians, Ginoo, nga sila, Lord, loyal kay sa pag-alagad nga naha kanimo. Ug na ang kasibot kanunay kauhaw sa pagpaminaw sa imong pulong. Sa tanan, Ginoo, nga imong pagabuhaton karon nagtuo mi na agyud kini kalampusan. Busang tanang himaya dungog ug pagpasalamat alang lamang kanimo sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. O amen. Kumusta sa imong katapat, left and right, siya kumusta? God bless you. Okay, this morning, okay, karong kabuntagon padayon ta sa pagtindog unya palihog atong abrihan ng atong Biblia sa Matthew chapter 7, 13 and 14. Diha ta magkuha sa atong study. Dali na ko dalang ko dapit kay para diretso ko makabasa sa ato ang lead wall. Okay, Matthew chapter 7, 13 and 14, NIV version. Ingon pa dinhi. Enter through the gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Akong basahon ha, itong balikon. Diri magtuyok ng atong istoryahan karong kabuntagon. Matthew 7, 13 and 14. Enter through the gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. God bless the reading of His word. Manglingkod tang tanan. Salamat kaayo. Okay? So, ang balang Espiritu magkikistorya ka nato karong kabuntagon. Welcome everyone. Pwede ba na ako makita ang mga first-timer? Mga kamot sa mga first-timer palihog. Gusto na ako makita na ba yung mga first-time visitors? Na mga pipila ka buok. Welcome. Be comfortable, relax. Kabalo ko nga, dili aksidente inyong pag-anhi dinhi na agoy mensahe si Lord. Kaninyo, ug kanatong tanan tungod kay sa panagtigom nga magahimo kita na amang gyud si Lord magapataliwala ug nagyud siya buhaton. Nagyud siya mga special nga mensahe alang kanatong tanan. So, for the first timer, welcome. Be comfortable. Ug ato mga PCCians, of course, welcome and be blessed this morning. So karong kabuntagon ng atong pagahisgutan kanang very common verse, no? Kasagaran ginalakbitan ni sa atong pastor, bisang kinsa nga magwali dinhi. Over and over again, kini nga word is very familiar. Yung sa tungod kay familiar na kayo siya, murabag ang ato ang paglantaw, murabag kabalo na ko daan. Murabag nga tayo kanang pagsabot ba unsa gyud ang mensahe ani nga verses. Pero karong kabuntagon nagtuo ko nga
naay bag-o nga kanang padayag si Lord mahitungod ani. Mo nga ato lang abrihan atong kasing-kasing unya atong dawaton unsa ang word ni Lord kanatong tanan. Hindi lang kutob atong dawaton ato gyud siyang i-apply of course. Okay, ingon pa dinhi sa atong bersikulo kaganiha. Enter through the gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Okay? Samtang magbasa ta ani balik, gusto na ko nga tan-awon nato ang kada word ba nga gi-mention ani nga verse. Kana bang this time aron mahimutang kana bang observant sa kada word kasi kung magbasa ta dire-diretso man ta no, and then atong i-interpret ang verse sa kanang kinatibuk-an. But this time around ato dang lantawon siya isa-isa ba ang word kay sa dang nagbasa ko ini gitry na ko siya interpret word by word tapos nagtuo ko gi-connect ni Lord ra pod ang mensahe by understanding each word I read. Ingon pa dinhi, enter through the gate. Now musugot ta sa word nga enter. Okay? Sulod kung sa Bisaya pa. Kung may tag-enter, kung ato siyang tanawon gyud ba, ato siyang sabton ba, kung musulod ganita, buti pasabot, natay sudlan. Diba? When we say enter into, so ang atong una-una na daan, na ay entrance door or entrance ka ng gate or anything for that matter, naatay sudlan. Kaya kung dili enter, pwede man nga tindog lang din ha, stand up. Pero kay ang word man ko nagsugod sa enter, through. So meaning naagyod tayo sudlan, na siya entrance. Sa atong bantayan ang word in enter ha. Another word nga akong nakita din nga, ato pong sabton later on, the word gate. Kanang, kuan ba, kanang kural. No, gate. Okay? Ang gate, yung atong tanaon, mo siya ang partition, mo siya ang nag-uwang ba. Ikan ta mo sulod, so na-tendency kung naaga ni gate, nagitay ka ng panahon nga mo stop over ta or muhulong sa takadali kay natay buhaton sa gate kay kung sarado ang gate of course natay effort nga buhaton para mo abre ang gate. So ang gate ako siyang gitawag basta ko lang nga kanang pagpamalandong ha. Gitawag na ako ang gate din nga word as a holding area because for a while i-hold man ta. Kaya it's either ato siyang abrihan or kung di ito maabrihan, di lang yun na ito abrihan, magpaabot ta sa naisusi, di ba? So ang gate din is a holding area or a decision point. Hindi atang area nga diin, maghimutag decision ba? A road of decision. Another thing nga akong nakita din nga gisgutan, gawas nga ang gate is a holding area, duha po'y kaklase nga gate nga gi-mention din no? Kung atong basahon ang verse, duha ka klase nga gate or kural o agianan o pultahan ana ba dinhi. Dali-lay magud ang version sa gate sa depende po sa version sa Bible. So dinhi naay usa ka gate, duha ka klase nga gate ha, ang isa wide gate. Okay? Lapad nga saman, kural, lapad nga pultahan. Okay. Ang isa pod ka gate is small gate. So i-try ninyo visualize ha, nailapad kaayo nga gate, napoy gamay nga gate. Unya, napagisgotan din nga road, dalan. Now, ang dalan din nagisgot siya may tungod sa nga a path that leads to a certain destination. Diba? Kung yung tagdalan, na naman sa tungunang-una bang kung kitahay, muadto ka somewhere, muadto ka sa kanang guang yun, muadto ka sa kanang dalan or highway. So kung asa imuhang destinasyon, asa imong gusto nga adtuan, dito kadapit mo sakay. Now kung pa-north ka, ato kag Tagum. So dito kadapita mo sakay sa Puicastampi. Pero kung kintahay pa south ka, Davao City ka, of course, diri ka nga side. Kay mo adto man kag Davao City. So kung ang road o ang dalan, ngunit siya ang kanang dapit ba nga, ikaw ang mag-decide asa ka gusto mo adto. Ya kung asa imong gusto nga destination, that will somehow, dito dyo ka makaadto. So roads is a path that leads you to a certain destination. Another thing nga akong nakita din nga word pod, kana bang two kinds of people, duha ka klase nga tao. Nakabantay ba mo sa atong gibasa? Ingon pa din for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction and many enter through it. So kining word nga many nagdiskuti may tungod sa mga tao nga gusto mo sulod ana nga dalan o gusto mo sulod ana nga
gate. So nay duha ka klase nga tao nga naghimo sa ilahang choice or choices. Ang usa ka grupo sa tao, katong daghan kay sila, majority sila, nga gusto sila musubay sa dalan nga lapad. So muna siya ang usa ka grupo sa tao. Ang usa pud ka grupo sa tao dinhi nag-ingon nga ingon pa dinhi sa atong verse nga but small is the gate, man siya ikaduha nga grupo sa tao that leads to life and only few find it. So muna siya ang mga tao nga minority sila. So nga itong ikumpara, majority gusto ka isa lapad nga dalan. Apan minority lang gyud ang gusto sa sigpit nga dalan. Or dalan ba nga kanang gamay. Okay? Okay. So muna siya, unya napo dinhi gibutang nga kung atong aninawon gyud ang story ang verse, napo dinhi duha ka klase nga destination, no? Ato yung isa-isa og hagpat ba. Part na siya isumpay-sumpay unya. Now, kung ang tao, kanang tao nga involved dinhi, grupo sa mga tao nga gisgutan dinhi, kung pilion nila ang lapad nga dalan, ang ilang destinasyon, distraction. So muna siya duha ka destination nga atong gisgutan karon. Dahil duha ka destination nga gisgutan ani nga verses. Kato mga majority nga tao nga nagpili sila sa lapad nga dalan, ang ilang padulngan distraction. Now, when we say distraction, klaro man kaayo, nga ang lugar nga naa diha ang distraction, naa diha ang kalisod, naa diha ang grabe nga katalagman, kaguol o kasakit man, impyerno. Di ba? So impyerno siya. Apan naapoy usa ka destinasyon nga jutay lang gyud ang nakakaplag niini, minority lang gyud. Mo ni siya ang dapit nga diin ang kinabuhi, ang kalipay o ang saad sa Ginoo nga kalipay nga walay dayon. Pipila lang gyud ang nakakita niini. Muna siya ang heaven. So duha lang gyud ka destination nato dinhi, walay tunga-tunga, hell and heaven. Muna nga karong kabuntagon ang atong study, magiskot ni siya may tungod sa unsang atong buhaton para maklaro nato asa gyud ang atong destinasyon. But before na ko ihatag ang ato ang title sa ato ang pag-isgutan karong kabuntagon, dalon ta sa mo sa Bisaya nga version, ani nga verse sa Matthew chapter 7 verse 13 and 14 para maklaro nato unsa ang ato yung padulngan karong kabuntagon. Ingon pa dinhi sa Bisaya ha, basaw na ko ang Bisaya. Matthew chapter kapitulo 7, 13 ngadto sa 14 nagaingon siya, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan, paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakakaplag niini. Okay? So ang versikulo, ang Bisaya nga version, nagsugod siya sa pagpangita sa dalan sa kinabuhi. Sulod, na siya gamay nga kanang introduction. Pero kung sa English nga version, enter through the gate, diretso siya. Na unsa man ang ato ang tema karong kabuntagon, pinasikad aning atong gibasa karong kabuntagon. Dalon ta mo sa tema nga nagingon, padayon, dili lang pasayon. Dili lang pasayon. Dili lang kanang hamugaway ba? Padayon, dili pasayon. Bisaya ato ang title karon ha, unique pod siya gamay. So ang titulo sa ato ang pag-isgutan karon may tungod sa padayon, dili lang pasayon. Okay. Diretso ta sa atong gisgutan. Sama sa akong giingon kaganiha, dinhi sa kalibutan sa atong pag-alagad, natay mga specific nga mga destiny, no? Kitang tanan nanay na andam nga destinasyon nga atong padulngan. Sa dihang nangalagad ta o nagdesisyon ta nga mga lagad sa Ginoo, the moment we decided to follow Jesus and receive Him as our Lord and Savior, diha nga panahon mismo, kung kita nakasabot kung unsa ang atong gisudlan, masabta nato nga nanatay klaro nga destinasyon. Nagyo tay padulngan. Kitang tanan nasayod ko nga nangalagad ta sa Ginoo ni ata karon kay gusto gyud ta og langit. Amen? Kisa may naadinhin na niya kung pangutan-on ka asa imong gusto nga kanang destination or padtuan, brad or sis, asa man ka gusto may yung ka nga ay ambot lang. Bisag unsa lang. Bahala na lang.
Wala siguro yung ingon ana diri no kung pangutanon nato ang matag usa sa tua. Sa dihang pangutanon ka, asa man ka gusto mo adto? Bisang gani ang bata imong pangutanon, asa man ka gusto mo adto? Ang tubag gid sa bata, gusto ko og langit. No kay ang ato manggong description sa langit manggod dapit nga nindot kaayo puy-an. Dapit nga wala nay paghilak, wala nay kanang kaguol, wala nay kalisdanan. Mo na nga tungod ana nga mga panghuna-huna gusto gyud ta og langit. So nagtuo ko kung kamo akong pangutanon karong kabuntagon, ang inyong tubag gyud gusto na akong destinasyon kung ugaling matapos ning akong kinabuhi karon gusto gyud ko og langit. Pero ang pag-adto manggod og langit, dili manggod dali, no? Dili siya pasayon ba? Di lang dali ba? Kay lagi ingon atong Biblia, ang Biblia dinhi, sikpit ang dalan nga muhatod ka nato ngadto sa maayong kinabuhi. Apan lapad ang dalan nga modala nato ngadto sa kalaglagan. Unya daghan ang gusto kaayo sa lapad nga dalan, nya pipila lang ang gusto sa sigpit nga dalan. Kay challenging lagi ang pag-alagad niya, sigpit pa gyud. Dahan kay mga kapitos ba? Dahan kay mga challenges along the way. But for us this morning, I do believe, gusto gyud ta og langit. Amen? So kung pangutanon ta mo, kung gusto ta og langit, unsa man ang ato ang agian? Unsa man nga dalan ato ang pilion? Ang sigpit ba nga dalan? Or ang lapad nga dalan? Of course, sigpit no, mutubag kita gusto ko og sigpit. Pero karong kabuntagon atong lantawon. Unsa ang mga hagit o challenges along the way kung mupili ta og sigpit nga dalan? Gusto man kahata og langit. Gusto man katag kinabuhing walay katapusan. Gusto man kata nga atong kinabuhi na ay kasiguruhan. Mutubag man gyud nga sigpit nga dala nang ako ang gusto nga agyan kay lagi gusto ko sa unahan kinabuhing walay katapusan. Pero ang pangutana, unsa man ang mga challenges along the way nga atong buhaton para makaadto ta sa kinabuhing walay katapusan. Kay kung atong basahon ang Biblia niinggod klaro kaayo kining sigpit nga dalan, gamay lang gyud ang ganahan mo subay niini. Pipila lang gyud, minority lang gyud. Pero kung asa ang lapad nga dalan, ya hamugaway kayo laktan, daghan kayo ang gusto niini. So karong kabuntagon atong tan-awon, unsa ang mga butang nga atong atubangon? Kung kita moingon ba nga gusto ko og sigpit nga dalan kay gusto ko sa unahan, ang kinabuhing walay katapusan, gusto ko og langit. So karon atong isgutan og maayo. Ang Luke 13:24, nagdasig ka nato pagyod. Ani nga idea. Ingon pa dinhi, NIV version. Make every effort to enter through the narrow way. Kaya di ba, nagpili man tag narrow road or narrow door, narrow gate. So, muna siya ang pagdasig ni Lucas sa ato karong kabuntagon. Make every effort to enter through the narrow door because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Naklaro no ang Luke 13:24, make every effort to enter through the narrow door because many daghan ang musulay. But I tell you, because many I tell you will try to enter and will not be able to. Mo day nga minority lang gud ang makalahutay aning sigpit nga dalan or narrow gate or narrow road tungod kay naagiday mga challenges along the way. Naagiday ka ng mga butang ba nga dapat natong buhaton para ma-qualify ta till the end. And what are those things? Ato siyang hisgutan. Pero din higidasig ta, make every effort. So simply it says, there should be an effort from our end. Dili siya pasayon. Dapat magpadayon ta kung gusto ta nga muadto ta sa dalan o sa kinabuhing walay katapusan, magpadayon ta atubangon nato ang mga challenges nga atong isgutan later on. Dili lang pasayon. Di lang kay nga hamugaway ba padali-dali. Di lang ingon nga comfort ang ato ang una-unaon nga atong agihan. Kay sa dihang nagfollow ta kay Jesus Christ, we know for a fact that we can be a partakers of Jesus' sufferings. No? Di lang tagitawag para magpahayahay lang as Christian. Tungod kay i-test man ta, i-shape man ta, i-mold man ta, i-process man ta. Yang process kay dili man gyud siya sayon. Muna nga challenging gyud kung pilion nato ang narrow gate or narrow road.
Pero kabalo ko, bisan patuod, og challenging siya, pero mula hutay o mag-succeed yun ta kay kauban man nato si Lord. Dili og dili man gyud niya pasagdan kay saad man niya, lo, I am with you till the end of time, especially if you are living in obedience. Muna nga ingon pa dinhi, make every effort. Kanang effort ba kanang ma-impress gyud ko maminaw ana kay naka-remember ko na may tay mga encounter o nata-encounter karong next Sunday or next week, no? Ma-impress gyud ko kana ganing i-emphasize gani sa kinabuhi ni Zacchaeus. Nga gamay siya nga tao, putot siya, pero gusto siya makakita kay Jesus sa dihang si Jesus Christ, nagbisita sa ilang dapit nga tungod kay mubo ma. Zacchaeus, tama ba ko, Zacchaeus ba? Oh? Yeah, gusto siya makakita kay Jesus, pero tungod kay putot manggod siya, di siya kakita niya mga tao nasa unahan nga nakauna og linya dito sa kanang kuan, sa kanang dalan kay lantawon ilang lantawon kay curious pud sila kay Jesus. At tungod kay mubo man siya, naghimo siya extra effort. Kanang word na ginagamit during encounter ba nga si Zacchaeus, naghimo siya extra nga effort. Unsa man ang extra nga effort? Nikat-kat siya sa kahoy kay putot man siya, mubo man siya. So yung extra effort, nikat-kat siya para malantaw niya si Jesus. No, sa atong kinabuhi guro, di man kita mo kat-kat guro og kahoy, no. Pero sa pag-alagad nato sa Ginoo, usa sa mga requirement ba nga gusto ni Lord makita sa atong kinabuhi para masubay nato, masunod nato siya sa atong masubay nato siya ug masunod nato siya. Labi na ang iyang pulong maghimo tag extra nga effort. So Luke 13:24, make every effort to enter through. Meaning there should be an effort from our end. Ang Bisaya, paningkamuti gayud ninyo makasulod kamo sa sigpit nga pultahan kay daghan ang musulay niini apan dili sila makasulod. Nganong dili man sila makasulod kay naay mga rason nga dili sila makasulod ug ato na siyang isgutan karon. That's why by making extra effort to enter into through the narrow road, there should be a conscious effort and a sound decision. Para ta makasulod yun, makalahutay ta, di lang ikutang makasulod lang, makalahutay yun ta kinahanglan na atay conscious extra yun nga pagpaningkamot. Unya, good decision, yun mo decide yun ta. Mayroon kita ba nga Lord, nasugda naman ba? Ako gining tiwason. Dili man gud siguro komportable ang ako ang panaw sa pag-alagad. Dili man siguro komportable akong pag-alagad kanimo karon. Pero Lord, kabalo ko dili ko nimo pasagdan. That's why ang pinaka-objective karong kabuntagon sa atong study para una sa tanan atong ma-evaluate ang atong sarili karon ba. Asa man gyud ang atong dalan nga gisudlan? Sigpit ba or ang lapad ba nga dalan? And after knowing unsa nga dalan atong gisudlan, maghimo tag desisyon, maghimo tag adjustment, maghimo ta og recommitment kay Lord para ang atong pag-alagad kay Ginoo sa Ginoo tuloy-tuloy gyud siya till the end of time. That's why this morning, tungod kay we need a conscious effort, a sound decision for us to go through this life para atong maangkon gyud ang eternal life nga giandam ni Lord sa atong kinabuhi. We have to choose wisely. Mupili gyud ta nga manggialamon nga pagpili unsa nga dalan atong pilion. And you said so kaganiha sigpit nga dalan. Very good. Pero unsaon man nato para mahimo gyud nato nya mula hutay ta sa paglakaw nining sigpit nga dalan. That's why we need to apply wisdom. Kaalam gyud gikan sa Ginoo. Last Sunday nagwali si Kuya, wisdom bestows well-being. Kung atong i-apply ang kaalam, maghatod siya og maayo sa ato ang kinabuhi. Mapurma ta, mamaayo ang ato ang kinabuhi. So karong kabuntagon, diretso ta ha sa ato ang pagaysigutan. Sumala sa inyong gitubag kaganiha, gusto mo og sigpit nga dalan. Because in your mind, gusto nato ba nga, ang atong padulngan gyud, of course, kinabuhing walay katapusan. Kinabuhing hamugaway. Gusto ta nga bisan tud mag-antos ta sa karon apan tong atong padulngan kaayuhan man diha jud ta. Pero ang pinaka-challenging ang pinakapangutana, unsaon man siya. Nga sa dihang musubay ta aning sigpit nga dalan, dili gyud ta mo kibra o dili gyud ta mo detour o dili gyud ta mawad-an og focus.
Kaya may mga tendency nga along the way, kung intense na niya ang challenges, daghan ang mga tao sa dihang intense na kayo ang challenges o ang mga kabugaton sa ilang kinabuhi, mulihay man sila, mudetour man sila. Mudesisyon man sila nga, lisod man gud kay mga lagad sa Ginoo, kay daghan man kaayong mga kanang mga kalisdanan, na ako'y nadunggan nga kaniadto, wala pa ko nag-alagad sa Ginoo, okay raman akong kinabuhi. Pero sa din, nagsubay na noon ko, nag-alagad na ko, daon sa naman hinoon. Ana iyang confession. So akong gi-follow up, ngano nakaingon man ka nga ingon ana. Dito along the way, na ay mga compromising situation, nga iyang gisudlan. That's why, nikibra iyang pag-alagad, nikibra iyang focus nga nasa pag-alagad kay Lord. So karong kabuntagon atong hisgutan, kung atong pilion ang sigpit nga dalan nga muhatod ka nato sa kaayuhan o kinabuhing walay katapusan, unsa man ang atong dapat buhaton? Of course, ang pinakauna natong buhaton, number 1 natong buhaton. Kung gusto ta og sigpit nga dalan that will leads us to life and happy life, number 1 that we need to do, step 1, we need to be a true follower and believers of Jesus Christ. Pinaka number 1, basic yun na siya nga elementary truth. Nga naman, kinahanglan nga atong sundon si Jesus Christ. Mahimutang kanang good follower, mahimutang kanang true follower, mahimutang diligent follower, loyal follower ni Jesus Christ, mahimutang tinod nga disciple ni Jesus Christ. Nganong si Jesus Christ man? John 14:6. Atong basahon, very common verse. Nganong si Jesus Christ man ang atong sundon? Tungod kay si Jesus Christ, ingon pa dinhi, Jesus answered, mismo si Jesus nag-ingon, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So ang pinakauna gyud nato nga buhaton, we have to be a true follower, a true disciple of Jesus Christ, because Jesus said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So kung atong gusto eternal destination nga gwapo, heaven ang atong gusto, si Jesus ang dalan. Siya ang kamatuoran ug siya ang kinabuhi. So kung atong pilion ang sigpit nga dalan, siguruhon nato nga tinuod ta nga follower. Tinuod ta nga magsusunod ba? Tinuod ta nga disipulo ni Kristo. Tinuod ta nga nagtamud sa iyaha. Tinuod ta nga nag-alagad sa iyaha. Note the word the way. Note the word the truth. And note the word the life. Kanang word the ba? The. T-H-E. It implies something. Jesus is not the way among many ways, no? Atong sabto ni ha, kung mayong gadi Jesus is the way, the truth, the life. Kanang word nga da nag-imply na siya importante kaayo nga mensahe sa atoa. That Jesus is not the way among the many ways, but He is the only way, the absolute way. Siya o nag-inusarang siya lamang. Dili ang atong relihiyon, dili atong pagkabuutan, dili atong ginahimo nga unsa pa man diha nga mag-qualify sa atoa nga makadawat ang kinabuhing walay katapusan kundi si Jesus lamang. That's why basically, kung gusto ta nga musubay sa sigpit nga dalan, unya makaangkon tag kinabuhing walay katapusan, we have to have Jesus in our lives. Kana siya nga idea, kana siya nga butang dapat ma-secure gud ba? Dapat ato na siyang siguruhon. Nabagod si Jesus sa akong kinabuhi. Kaya kung naana siya sa imong kinabuhi, you are secure. Na naka-security ba nga? Padulong yun ka sa kinabuhing walay katapusan. So dapat masitel ni siya nga issue daan. No? Kaya ang sigpit kadalan, mahimo lang yun siyang hapos. Mahimo lang yung magmalahutayon ta kung naa si Jesus sa ato ang kinabuhi. Kaya siya man ang ato ang guidance. Siya man ang truth. Bayon tag the way, di lang siya dalan, kundi truth po siya. Meaning, ang tanang kamatuuran nga atong gipangandoy nga atong mahibalaan, siya o sa iyahan nato makaplagan. And of course, Jesus is the life. He is the only, not among the many. Nasabtan ba nato? Acts
Acts chapter 4 verse 12. Ato siyang i-reinforce pagduduglayan nga idea nga si Jesus lang yun ang kasiguraduhan nato nga para kita makaadtog yun kung galing pilion nato ang sigpit nga dalan. Now, Acts chapter 4 verse 12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Kinsa man ang pangalan? Jesus. Ang kaluwasan, makitaan, wala sa bisan asa man. Kawalay laing pangalan gihatag dinhi sa ilalom sa langit nga ang tao nga gihatag ato sa mga tao nga kita nga mamaluwas. Si Jesus lamang. Amen? Walay lain mo na nga kung miingon ka, muadto ka ani nga relihiyon kay para maluwas ko. No, igsoon. Dili relihiyon ang makaluwas sa atoa. Si Jesus o si Jesus lamang. Amen? O kung sa mga butang nga dapat natong buhaton. Now, sila ta ng idea no, nakasabot ta nga si Jesus Christ yun. Ang ato ag yung dapat unahon nga mahimong Savior. Mahimong yun siya natong the only way, the only truth, the only life. Okay? Sila na ta ana, nga nakasabot na ta nga ang kaluwasan yun, atong maangkon pinaagi lang yun kay Ginoong Jesus. Now, after which, unsa man ang atong buhaton? Para masustain nato ang ato ang panaw, bisag sigpit kayo ang dalan. Unsa man ang atong effort, diba? Nagbasa ta kagani sa Luke 13:24, make every effort to enter through the narrow gate. Now, unsa man ang effort, unsa man atong dapat buhaton, kung sigpit nga dalan ang atong pilion, unsa man ang atong buhaton para makalahutay ta sa ato ang panaw. Matthew chapter 10 verse 38. Atong basahon. Unsa atong buhaton? Kay sigpit man kaha ang dalan nga atong padulngan, ya gusto man gyud kahata mo adto sa kinabuhing walay katapusan. Unsa ang atong effort, di ba? Sa Luke 13:24 di ta mawala sa atong nauna ba? Make every effort. So then what are the efforts needs to be done? Matthew 10:38. And anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Kaya gikuha na ako ang portion ha, pero katong basahon na siya na yung mga gisuti si Jesus niya na. Nung unsang nga word din ha, ang gusto na ako nga i-emphasize atong stress, tagatong stress. Nganing, and anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Unsa man ang idea din nga nasabtan ninyo nga dapat natong buhaton. Unsa man? Let us take his cross. Atong pasanon ang cross. Diba? Kung gusto ta mo sunod kay Kristo, kinahanglan atong pasanon ang atong cross. When God the Father decided nga si Jesus Christ mahimo siyang kanang kuan ba kanang kabayaran sa atong mga sala para kita nga kanhi wala gyud tay paglaom makaangkon og paglaom. Sa dihang si Jesus misugot sa gusto sa Amahan. Ang iyang giuna nga pasaan para sa atong redemption o para sa atong kaluwasan, ang cross. Sa sinugdanan, hapit naman ang ato ang Holy Week, no? Diha i-remind ta, i-refresh ta sa ang sufferings ni Jesus sa cross. The moment si Jesus Christ take up niya ang cross, that time ba? Si Jesus Christ committed kayo nga motapos niini until the end. So kaning take his cross ang gisgutan dinhi, ang buti pasabot niini, death to self and symbolizes total dedication and commitment. Ang pagpasan dahil sa atong cross, nagpasabot ni siya ba? Atong tinuod nga commitment, kana bang kumitado ka ita ba? And surrender to God. Dedication to God. Kaya, dali naman lang gusultion nga, gusto ko sa sigpit nga dalan, kay gusto ko kinabuhing walay katapusan. Pero along the way, i-test man good how committed we are in serving the Lord. How devoted we are in serving the Lord. How dedicated we are in serving the Lord. Kay dili ba ita ng panahon hayahay ang pag-alagad? Dili ba puti pasabot kay kita Kristohano na ang ato ang journey is very easy. Kaya klaro man kay dinhino nga sigpit ang dalan. Sa katumupili, sa kinabuhing walay katapusan, nagay mga challenges. Yung kaning pagpasan sa atong cross, it means to say nga, we have to deny ourselves.
We have to say death to ourselves and we have to be committed and dedicated to God. Kagahapon naging mig mentoring so sa ato ang mga kasimbahanan, sa ato ang gina-mentor diri nga church sa Panabo. Yan nag-mention si Hani ba nga na-capture gud nako ang na-capture na ang akong interest ba. Ingon siya nga the best expression of commitment ana siya long I don't know tama ba pagkasulti pero magingon anang idea. Siya kay usam mo sa mga problema sa mga kasimbahanan bisan sa mga Kristohanon nganong dili sila kalahutay sa pag-alagad, lack of commitment and dedication sa pag-alagad ni Lord. Nanay mga challenges dali lang kay mo kibra. Inasuti nga sentence ba nga ganang kay ko siya nga one of the best expression that you can say that you are truly committed to God if you are involved in the work of the Lord. Siya nga, the best expression that you can say that you are really committed to God if you are involved to the work of the Lord. Kay, lisod man mo ingon ka ba nga, committed ka kay Lord. Nga, here comes na yung mga buluhaton, na igisugo si Lord sa atua. Nga, dili na to siya tumanon. Nga, wala taga-involve. Wala taga-apil-apil. Di ba ang ato ang scheme karon atong ginahimo karon ba nga program sa church para kita mahimong part sa pagkabig sa mga tao nga na sa Ginoo. Each one of us must care one. Each one care one, di ba? Mao man nato ang singgit pagsugod pa lang daan sa tuig o di ba hinapo sa 2023 na naman daan nagabagting na sa atong dalunggan baka nang word nga each one care one. Matag usa sa tua kay gitawag man ta ni Lord nga iyang anak, yang atong taas dili man lang pud makita kay naluwas na ta hayahin na ta dapat atong gamiton natong kaugalingon nga mahimo pong maluwas ang uban. That's why kanang slogan nato nga each one care one taud-taud na siya. But somehow sad to note few only are doing it. Gamay lang gid ang involved. Gamay lang gid ang seriously ba nga gibutan na silang kasing-kasing nga Lord, kay ako Ginoo giatiman man ko kaniadto, that's why I am here, I am blessed. I am what I am today because of you and because of them nagigamit nimo. I have what I have today because of you first and foremost and because of these people around me who took good care of me. It's my turn to take good care of others as well. So that's why it is easy for us to say, I am committed to the Lord. Diha lang takutob, but we are not involved. Because the best expression of commitment is involvement. We have to be engaged in whatsoever the Lord says us to. Muna ka ng each one care one, very easy lang yun kay, madali lang yun takayo kay. Di ba mo ikaw lang, isa lang imong atimanon? Atong ibutang, isa lang gud imong atimanon sa tibuok 2024. Lisod ba na siya? Sa uban mo rabag challenging siya ba? Muna akong, kana pa lang nga challenge, unya, medyo mukibra na ta, questionable atong pagsulod sa sigpit nga dalan. Bagting ba? No? Kaya dapat committed man ta. Ato pa yung ipakusgan. Mark chapter 8 verse 34. Ingon din Mark 8:34. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Kaganiha sa Matthew 10:38, take his cross raman. Pagpasan sa atong cross. Pwede ni nanay dugang. He must deny himself and take up his cross and follow Jesus. So kung ang first step sa pagsulod sa sigpit nga dalan, pag-follow kay Jesus, muni siya mga butang nga dapat natong buhaton. Pagpasaan sa atong cross, ikaduha, deny ourselves. And to deny ourselves means to cease to make ourselves the object of our action or just a self-gratification. So ang pag-deny sa atong kaugalingon, it means to say, atong undangon ba? Ang pagtanaw sa atong kaugalingon, ang comfort nato ba?
O kanang gusto nato lang ba? Ang atong gusto nga mahitabo, dili ang gusto mahitabo ni Lord sa atong kinabuhi. Kay tinuod man gyud ba kana ganing musulti ka ngadto sa uban may tungod kay Christ? Sa pipila mo ra siya bukid ba? Mo ra siya lisod. Kaya sa yung atong manghuna-huna, atong sarili lang ba nga, busy ko, say, wala ko'y time. Dahil katang mga rason-rason ba? Muna listen na to siya, i-deny ang atong time in exchange to obeying the word of the Lord, to tell other people about Him. Muna nga diri pa lang dan medyo sango na tagamay, no? Ya gusto kay tagsigpit nga dalan, no? Gusto kay tag kanang bahalag lisod, Lord. Pero kay dili man to mahatag ang ato ang kaugalingon nga na kay Lord, di to ma-deny ang atong gusto. Luke chapter 9 verse 23, ato pag yung pakusgan. Luke chapter 9 verse 23 nagingon. Okay? Then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. So nagkataas ang requirement ni Lord. Kaganiha, take up your cross. Ikaduha, take up your cross and deny yourself. Then here comes again, take up your cross, deny yourself, and daily follow me. No? Nagkataas ang gusto ni Lord nga atong buhaton. Muna siya ang challenging kaayo nga buha. Muna siya ang pinaka-challenging kaayo nga part sa atong Christian journey. Nga nung ginasulti nato ni siya, nga nung gisgutan nato ni siya, actually, niabot man ko sa point ba nga, sa diyang sikog meditate ba, niabot ko ni, actually, lahi ang akong primero, lahi ang akong dungog kay Lord nga, i-share karong kabuntagon. Pero along the way ba, kanang sikog pa malandong sa Ginoo kay every morning, by the way, natin ginahimo karon nga daily prayers ha, kada adlaw, from 4 o'clock to 9 in the evening, gahimotag ka ng chain prayer. By network ang assignment. So hoping everyone will get involved. Pray. Bisag asa mo dapit. Just pray, pause for a while and pray even after, bisag 10 to 15 minutes lang. Now during this time, sikog pang malandong kay Lord ba niya? While nagapang malandong ko, of course, ang Holy Spirit nag-istorya sa kuha. Nagapaminaw po ko, nagatanaw ko sa mga panghitabo, plus conversation na mo ni Pastor Ding. Si Pastor Ding, mastorya na siya, kadahan ka na siya, madahan ko makuha sa iya ba. So na ito'y time ko ba nga, bitaw no? Ang mga tao karong panahon na ba, gusto lang gid sila pasayon. Kanang dali lang gid gani. Ya kasagaran sa mga Kristohanon, mailang sa pagsugod, dili makapadayon. Kaya along the way man gid, i-test man gid ang ato ang perseverance, i-test ang atong endurance, i-test atong dedication, i-test atong commitment. Every area nga gusto ni Lord ma-develop sa atong kinabuhi, i-test gud na siya. Diha man ta sa testing time, dili gud ta mo mulahutay. Kay gusto ra man gyud tag pasayon. Bitaw nga atong tema karon, padayon dili lang pasayon. Let's go on. Not just kanang living with ease or comfort or easy life. Kung sa may Bisaya ana. Kaya ang tao manggod karon, gusto lang sila pasayon, padali ba? Kanang gaan lang ba? Kung say gaan sa ilang mo na ilang gusto buhaton. Pero oftentimes manggod ang gaan sa atoa dili na para kay Lord. Ay atong ginapaminaw manggod ang ato lang kaugalingon. Na komportable ta, nya atong tagaan sa Ginoo, ang tagaan nato ang Ginoo sa time nga convenient ta. Sa time nga kanang luag na ta. Sa panahon nga, murag extra na nga to. Human atong trabaho, human atong mga trabaho sa balay, so forth and so on. And then, sige, okay na ako, makaampo na ako kay, wala na ako trabaho na mga bata to na sa eskwelahan. Everything, nakatag sa storya. So kasagaran yun ang Kristo na nilang gawi, extra lang yun si Lord. Bito ang ipahinumduman ta ni Lord, aning kabuntagon ba? Pinaagi aning nga mensahe ba nga? Usa sa mga butang, kung atong piliyon ng sigpit nga dalan, dapat follower yun ta ni Jesus Christ. And to follow Christ means take up our cross, deny ourselves, not just to deny ourselves one big time, but to follow Him daily in our lives. Now, saan sa pamaagi makafollow ta kay Christ daily? Saan sa pamaagi nga makainta ba nga ako, siyang gisunod kada adlaw? Now, simple lang. Ginahagit man ta nga magbasag Bible kada adlaw, di ba? Ginahagit man ta nga mag-pray tayo bisag 10 to 15 minutes lang. Ginahagit man ta nga mag-share, magsulti sa uban, mag-testify yung sa gihimo ni Lord sa atong kinabuhi.
Kada adlaw mga opportunity man na ba nga mahimo nato para mapakita na gyud nato sa Ginoo nga we are truly a follower of Jesus Christ. Kung ang tithe of time gi-require ni Lord sa tuwa, 2 hours and 40 minutes, how much of our time we gave to God? Kung 2 hours and 40 minutes ang gi-require ni Lord nga time ba, tithe, 10%, ng pangutana, balikon ta mo pangutana, how much of your time, one day, per day, inyong gihatag kay Lord? Ako, pag matan ako sa buntag, dili ko moingon ba nga 1 hour, 4 full hours ko ga-pray ko. Na yung mga time na 30 minutes lang ko. Pero at any time of the day, wherever I am, kung saan man akong ginahimo, ga-pray gyud ko, Lord. Bisa ka nang galuto ko, or ka nang silig ko, say, gakanta-kanta ko, Ginoo, mag-pray gyud ko. Kay ang prayer man ko, dili man abot ipasabot nga, moadto lang gyud ka sa secluded nga dapit, kay dito gyud ka maghilak-hilak ka for 1 full hour. Gawa kay buhaton. Pwede man na kay gibuhat, at the same time, mag-pray ka. Muna siya ang pray without ceasing nga principle. But many people are not doing it. And then, they want heaven. Gusto gyud sila langit. Pero kanilang sa gamay nga challenge, sigpit nga dalan. Sigpit ba ng pag-ampo? I don't know. Daghan ang dili gusto. Daghan ang dili makahimo niini. Another thing nga dapat natong buhaton. Luke chapter 9 verse 26. Gawa sa atong pas-ano ng cross, atong i-deny atong self, kada adlaw atong i-follow si Lord. Part na sa challenges nga atong masugatan as we walk through the narrow gate or narrow road. Luke 9:28. Unsa pud atong 26 rather, sorry. Luke 9:26. Unsa ba diha ang gusto ni Lord nga atong buhaton? Samtang magagita sa dalan nga masigpit. Ingon pa din him. Luke 9:26, if anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels. Unsa man ang word din ha? Unsa inyong nakitaan nga word din ha? Nga dapat atong buhaton. Dili ta maulaw. Nga kita Kristohanon. Not to be ashamed of the word of the Lord and not to be ashamed that we are Christian. Kadaghan man kay mga Kristohanon karon ba nga maulaw sila, nga mailan sila nga Kristohanon. Muna sa ilang workplace, sa ilang school, dili sila mailhan. Kay maulaw man sila nga mailhan, kay ilang magong feeling, basta Christian manggug ka, murabag KJ ka ba? Kayo nga itong hisgutan ha, sa lapad nga dalan ha, napabanggot sa sigpit nga dalan. Pero akong point din hiba, ang paglakaw sa sigpit nga dalan, ang kalibutan ato ang kalaban. Daghan mga tao sa palibot nato, nga posible gyud mo persecute, umutuya-tuya sa to, mo bully sa to aba kay wala man gud sila kanang kabangkaagan unsa gyud ang pag-alagad sa Ginoo. Muna nga ang pinaka-challenging part ko sa Kristohanon gyud, kana bang magpaila ta ba nga Kristohanon ta? Kay feeling man gud nato, kuanta ka nang left out ta. Feeling man gud sa uban man gud kana ba kung Kristohanon ka, murag nga nana siya ba? Lahi ra gyud. Yan ay mga pipila pag kapanahon nga murag dili sa magkigrupo sa imuha kay murag lahi ra ka sa ilaha. Ako nabatin ako na at some point in my life, muna nga ako kanang nagdako ko ba nga, di ko daghang kaig barkada, kanang gamay lang gid akong circle of friends kay bisig katong sa trabahoan ko. Ilan bang kong migo, ganahan man sila sa kuha. Pero naagid sila ka ng ginagmaya ka ng restriction ba? Nagmaya ka ng, diligid sila kay magkiguban sa kuha, kung lakaw sila, di ko nila ubanon. Kaya di na sila sabi ito, kaya dili man ang inom. Ay di na sila sabi ito, kaya yung mama na, para uliwan man na siya dayon pagka alas 6. Dahil ingon ana. Bang na, nagdako ko high school days kung wala kay ko'y barkada ng ingon ana, kay mahadlok man sila mo invite sa kuha, kay lagi daw, ingon ana ko. Hangtod nag-college ko, hangtod na lang yun, nagtrabaho ko. Dili ko daghan og circle of friends. Dili na lang sa church daghan ko friends. Kaya lagi, feeling manggod nila, basta Kristohanon ka, lahi ka. Ya tungod ana nga idea, daghan kay nga mga young people, daghan kay nga mga tao, nga dili sila gapaila. So simply tungod kay wala sila gapaila, mura sila naulaw nga Kristohanon sila.
Nya kay usa man na sa mga butang nga dapat naton i-develop sa atong sarili nga mailahan ta nga Kristohanon ta. Kay kita man ang ambassador of Christ. Kita man ang display sa kalibutan. Kita man ang light of the world. A city in the hill that cannot be hidden. We are the light of the world, a city in the hill that cannot be hidden. Kita ang syudad nga naa sa bungtod ba nga dili kita dapat nga makitaan kita dapat madayag, musanag, mudanag gyud ta. But sad to note, daghan kay sa mga tao karon, bisan Kristohanon nga, bisan ang pag-share, bisan ang pagsulti nga sila Kristohanon, dili nila masulti kay maulaw sila. Pero partner siya sa atong dapat i-develop. Kung gusto ta mo subay sa dalan nga sigpit, atong ipaila si Kristo sa atong kinabuhi. Kung naman tayo iisa nga banner sa atong mga paglakaw, kung naman tayo iisa naman tayo isulti ang pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, kay maayo gud kaayo si Lord. Wala ikakumpara kaniya. Di ba? Amen? Wala ikakumpara sa Ginoo. Muna bulahan ta kay Kristohanon ta. Bulahan ta kay na si Jesus sa ato ang heart. Ang ato alang gyud, ato bangon lang gyud nato ang mga hagit sa kinabuhi. Kung gusto ta og sigpit nga dalan, so be it. Pero atong andamon atong kaugalingon, atong i-position atong sarili ba. Along the way in following Christ, there's always a challenges. Nagi mga hagit, na mga problema, pero dili ta maguol kay tabangan man ta ni Lord. Kano sa mong gutag ipasagdan sa Ginoo, gipasaan man gani niya ang krus, namatay man gani siya para kanato, kana pa katong problema, kana pa katong mga concern, kana pa katong ginaatubang nga mga hagit nga gamay ra man kay na ikumpara sa pagkagamahanan sa Ginoo. Sumusalig ta sa iya ha. Kapyo ta sa iya ha. Gusto ta og sigpit ka dalan, go! Pero ato siyang dapat ka partner sa atong kinabuhi. Let us take up our cross. Let us deny ourselves. Let's always follow Him daily. Let us get involved. Because the best expression that we are truly following the Lord if we live in obedience to His Word. If we are involved, engage ourselves. Sa kanunay, among battle cry, diri sa simbahan natin mga activity, we have so full of activities, you know. Nagato mi sa mga simbahan, nagabisita mi, nagahatag mi sa ilahang mga tips, nagatudlo mi sa ilahang what to do. Pero kita dinhi, we have lots of activities just for us to be strengthened spiritually. Daghang tag mga buluhaton if you only knew. Kung gisulti sa inyo ang mga network leaders sa atong activity, daghan kay tag series of activity. Ang ato lang dapat buhaton, let's get involved. Amen. So sigpit ang dalan. Sa atong buhaton para makasubay ta, makalahutay ta, take up Jesus' cross, deny ourselves, of course, follow Him daily, and then let us not be ashamed of the gospel. Muna siya ang pinakabutang nga dapat nato i-develop. Now, how about what is wide? Wide, lapad nga gate. Atong tanawon para at least na lang po tayo comparison. Kung sigpit ang dalan, unya gamay lang gyud, o pipila lang gyud, nakakita nini kay feeling man gud nila ang Kristohanon kinabuhi, murabag off sa mga kadaghanan. Pero atong tan-awon unsa ang lapad nga dalan. Okay? Lapad nga dalan. That leads to death or destruction. Para at least aware po ta bang hala, ang ako di gisubay karon lapad naman din nga dalan. Abi na ako sigpit na pa ko sa sigpit nga dalan, atong i-realign atong sarili. Unsa man day ang lapad nga dalan? Nay usa ka kanang Bible scholar nga iyahan ni siyang gitagalog allusion ba or description kining wide gate. Ingon pa siya. Akong basahon ha. Ingon siya nga. Ang wide nga road daw, or wide gate, ingon pa sa scholar, wala ko kabalo sa iyang name. Bible scholar siya nga. It is a description, siya nga, it is an allusion or description to the careless or sinful way of life of the wicked, ingon pa siya. This is the life wherein many people wants to follow or wants to go because it is easier. It is a life easier, easy life, that the world introduced. This kind of life leads to destruction. Atong Bisaya ha. Ingon pa usa ka Bible scholar, kanidang wide gate ba or wide road nga kadaghanan or daghanan nagsubay niini. Nagisgot do ni siya o nagpicture ni siya ba sa kanang kinaiyahan nga makasasala. Ana siya iyaning opinion. Nya kasagaran makita nimo ni siya sa kalibutan. Kay mostly daw ang ka-introduce ani niya ang kalibutan. Unya, daghan ang ganahan diini kay daaman sila sense of freedom, mag-enjoy man sila.
Pero at the end of the day, ingon pa siya, tungod kay kini, naa ang kompromiso nga sitwasyon, naa ang sala ba? Ingon siya, daghan gyud daw ang muadto sa kalaglagan. So dinhi atong tanawon na, unsa man adi ay ang lapad nga dalan? Number 1, unsa ang description sa lapad nga dalan? If this wide gate or wide road leads to destruction, unsa man day ang mga gawi nga naa diri? Unsang matang sa kinabuhi nga naa dinhi? Number 1, unsay ganahan nila? They love, Number 1 is kanang people who are in the wide road loves to follow the world. Follow the world din. Mali akong pagkasulat mo din na medyo na-confused ko. People who followed the wide road, there are these people who loved the world. Kaning nahigugma sa kalibutan ba, o bangat butang sa kalibutan ba, kanang easy kayo ba? Meaning, unsa man ang kalibutan, unsa man gina-introduce sa kalibutan. Di ba, palami-lami lang, palipay-lipay lang, nadi ang bisyo, nadi ang mga sala, nadi ang tanan, yung murag wala sila dili sa manumbaling unsa ang ilahang kinabuhi. Murag abi na normal na lang nga kinabuhi. They have this freedom to do their own thing without minding kung kana ba siya maayo pa ba or dili. Muna sila mga tao ba nga ang dautan gihimo nilang maayo. Kaya feeling nila that is freedom. Wala sila yung nagabadlong sa ilaha. Kaya wala man sila gabasa ang Bible. Wala man sa ilang una-una nga magbalaan. Ang pagkaputli. Kaya wala man sa ilang espiritu sa Ginoo. So paturagas lang sila. They love the things of the world than the things of the Lord. Muna yung mga tao nga nagsubay sa lapad nga dalan. They love the things of the world rather than the things of the Lord. Mas gugmaan kay sila sa mga butang sa kalibutan kaysa mga butang may tungod sa Ginoo. Oftentimes ginawali na ni Hani kanang magwali siya sa kanang pabanga. Dahang kay mga tao nga kung magwali gani ka, mangyamiid sila. Wali-wali na pod. Mangwa na pod na ba? Kanang mang-convince na pod na ba? Murag tarong. Nakatod na sila langit, ngano nakasuti man sila nga nindot ang langit. Nakatod na sa impierno, ngano imo sila nga impierno kanang lisod kaayo. Mga pilosopo nga mga tao ba? Daghang mga tao karon nga kung pulong na gani sa Ginoo, allergy sila. Kana bitong mga amod nakapansin man mo diya sa kanang ato ang kanang market no. May mga tao din ba nga gaano sila kanang gawali sila kanang one verse evangelism kanang street preaching ba. Yan ay mga tayo nga moagi ko din buntag na sila usually kanang sayo sa buntag or hapon dayong hapon. Kay daghan na magtao mga nang orasa. Dili ka nang udto kay wala kayo tao niya. Na mga 2 or twice ko nga muhunong gyud ko kana bang tumaynawon ako sila ba kay it really takes a guts nga mawali ka ba nga wala gay maminaw sa imuha si kagyaw-yaw diyan nga way maminaw sa imuha. Sabi ka ba nga luoy ni mga tawhan wa may maminaw pero dili ba sila luoy ang katong mga taong wala nagtagad may luoy. Ya daghang kaayo sila ginasulti ba kung paminawon gyud mo tinuod gyud siya. Nga dahang mga tao karon nga ang ilahang pagsalig sa ilang bahandi, laglamig kay sa paminawon ba? Iisog kay sila, bold kay sila. Maminaw gyud ko anay ko nga bitaw Lord, mabingog ko nga Lord i-bless sila. Nay mga time na nag-seed gyud ko sa ilaha. Kay wala na iwa ko pa kailan mo sa silang relihiyon basta kay nag-seed ko para makapadayon sila. At the end of the day, at the end sa ilang preaching mo challenge sila. Kabalo ba mo? Ambot lang kaulan po kung nagtiwas no. Nayon time may tiwas-tiwas ko gamay. Wala gyud nanumbaling. Huwag kayo miduol. Nag-uban nga nagkatawa pa. Yung ko nga grabe, no? Kani sila ang mga tao nga mayubiton ba? Grabe yung pagpaningkamot. Dili mo to na siya, ma-discount kang pagpaningkamot ka na manginabuhi ka, importante man na siya. Pero wala kayo sila respeto sa word ni Lord. Pasayon lang yun sila. Pero sa ilang kinabuhi karon nga sayon lang para sa ilaha, wa sila masayod nga ang ending ana niya distraction o kalaglagan. That's why kini nga mga tao ato silang iampo nga makaplagan nila si Kristo.
Akong hulamon ang verse nga gigamit ni Kuya atong last Sunday sa Matthew 24 verse 10 to 13. Kay muni sila ang mga tao ba nga, makaingon ka ba nga, party sila sa mga tao gyud nga, nagasubay sila sa lapad nga dalan. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. 11. And many false prophets will appear and deceive many people because of the increase of wickedness. So kanina yung mga tao ba nga naa nagsubay sa lapad nga dalan, they are wicked people because what they love is not the things of the Lord but the things of the world. So they can be called wicked, and the love of most will grow cold. 13. But he who stands firm to the end will be saved. Okay? Tungod sa nagkadagaya nga pagpakasala sa kalibutan, o kasala sa mga tao sa kalibutan, daghan sa mga tao nga nabugnaw po dilang pag-alagad nga na sa Ginoo. Many of the people, the love of many grow cold. Nya dili exempted din ang Christian. Tungod kay along the way, nakita nila ang mga challenges hagit sa palibot. Nakita nila ba nga, challenging good kaayo. Ang ilang gugma sa Ginoo, nabugnaw. Pero mabalik ta sa idea ba nga, that the increase of the wickedness in these last days are truly true. Ang grabe ba nga, pagkadaotan sa kalibutan, grabe na gyud. Kaya ang tao mas gipili man nila ang kinabuhi nga pasayon lang. Kinabuhi nga sayon lang ba nga, wala gani bawal, tanan lang, libre lang. Mabitaw nga sa Revelations 3:14. Last na ko ni siya nga, dili pa last two verse. Revelation 3:14. Nag-iskuti siya may sa Laodiceans nga church. Ningon pa si Lord sa 3:14. To the angel of the church in Laodicea, write, these are the words of the Amen, the faithful and the true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one of them. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Mumungot ta diha ha. Si Lord, nakakita siya sa atong kahimtang. Kabalo siya sa intention sa atong kasing-kasing. Nakabalo siya sa atong mga pangandoy. Pero usahay ang atong mga pangandoy, dili mo sabay ang atong aksyon. Like for instance, ingon ta ba nga, gusto ko sa sigpit nga dalan katuod, pitos sa pagsugod, pero ang unahan man, nindot man. Pero sa dihang i-test na ta, sa dihang ato nang i-action ang atong decision, diha naman ang challenging. Kasi siguro pagsugod, okay kita, hot ka ita. Sabi natong panahon gani nga encounter, grabing kalayo, kay spark man gyud ang ato ang kalayo sa pag-alaga, grabe gyud ang kadasig. Now here comes after the encounter na process. You have to submit yourself to the process. Post encounter is oil 1, is oil 2. Pag post encounter daghan-daghan pa. Pag is oil 1, okay rasad. Pag abot sa is oil 3, may lang may mo graduate og abot og 20. Ingana ang reality. Tungod kay ang tao gyud, whether we like it or not, mutuo ka o ikaw ba na or dili, may ragyud ta sa sugod. Ang paglahutay mo'y problema. Nga kabaluman si Lord, ana. Ang Laodicean church is one of the richest city sa Roma at ng mga panahon na. Sila ang grabe, known sila sa banking establishment. Known sila sa kanabang kanang, sa pailahang mga baligaw, medical schools, o kanang mga textile industry. Dato ang Laodicean church. Hinumdumiha, church na ni sila. Nag-alagad na sila kay Lord. Apan tungod kay na-overwhelm sila sa grabe ba nga blessings ba nga niabot silang kinabuhi. Ang ilang pag-alagad sa Ginoo, usahay init, dasig kayo. Taud-taud kung na po yung mga concern, na po yung mga activity or anything for that matter, nakaka-capture silang attention. Di na po, inahin na lang, ilang rason, nakasabot pa na si Lord, babuutan man na si Lord, kay God is merciful, God is gracious. Yes, God is God, merciful, gracious, good siya. Pero kung unsa atong action, nagday corresponding consequences. Muna nga, sa diha nakita ni Lord, ang Laodicean church nga, they are neither hot nor cold. Ingon si Lord, pag-decision mo, unsa mo.
Init ba mo or bugnaw? Kay hapit na ako mo iluwa. Di ba? Yun siya, I am about to spit you out of my mouth. Kay medyo napuno na po si Lord ba? Kay jealous God ba si Lord? Di ba siya gusto nga naa siya katubang sa imong pag-alagad sa iya? Munang it is just a gentle reminder this morning ba nga, tanawa imong posisyon, asa man ka? Asa man ta? Sa sigpit nga dalan o nata sa lapad nga dalan nga pasayon ra? Apan kung naa ka sa sigpit nga dalan, akong dasig sa imo, padayon. Kadili man siguro easy nga atong journey, but God will see us through. Ayaw paabutan nga si Lord mo ingon ba nga, kadili man kainit, dili pug kabugnaw, iluwa ta ka, meaning, it is very dangerous. Kulba kay kung si Lord na mo give up sa atua. Asa naman ta padulong kung si Lord mismo, dili na sa atua. Asa ka ta makita? Unsa ka atong ugma? Muna mintras dapat ta sa grasya karon ni Lord. Nga naapa ang iyang grasya naglantaw sa atua. Nga usahay paling-paling ta, mo desisyon ta. Desisyon na nato igsuon. Kaya ang imong decision mo gipaabot ni Lord. Ang atong decision karon mo gipaabot ni Lord. Yes, dali ang pag-ingon nga sa sigpit ko nga dalan, Lord. Pero willing ba ka muhimo ani? To take up your cross, to deny yourselves, to be ashamed of the gospel nga magwali kay bisag unsa. Sultian nimo ang uban may tungo sa kaluwasan nga imong nadawatan. Or okay lang ka sa lapad nga dalan nga sayon tod ang kinabuhi, pero kalaglagan ang naa sa unahan. Igsuon karong kabuntagon, simple lang gid ang word ni Lord ba. Tan-awon nato asa ka nagbarog. Tan-awon nato asa pa ta nagbarog. Unsa nga dalan atong gisubay karon igsuon? Ikaw imong self-examination ron, tan-awa imong sarili. Unsa imong gikabisihan? Unsa imong mga activities? Unsa imong mga priorities? Unsa imong panglantaw sa kinabuhi? Kay gipahinumduman man ta. Gamay ra ba gid ang musubay padulong sa iya? Apan hamugaway kalipay atong maangkon. Apan hain tong lapad kalaglagan ang padtuan. Muna nga, I want us to, this morning, examine ourselves. Wala tayo laing una-unaon karong kabuntagon. Atong examine ba, Lord? Ikaw mismo kabalubang kaon sa imuhang kahimtang. Asa pa man kakaroon na baka sa sigpit nga dalan? Nakon ka nga, yes, Lord, nadyo ko sa sigpit nga dalan kay pitos akong kinabuhi. Unsa man ang kapitos sa kinabuhi nga imong giatubang? Imo ba nang kinimuan? Or kabahin na siya sa kanang gitugot ni Lord para mahulmata. Para anang, atong i-take up atong cross. Dapat dedicated ta, committed ta kay Lord. Yung best expression sa atong commitment kay Lord, we have to get involved. Igsoon, kabalo kung usay, mapulaan na gud siguro mo sa amo kay murabag pushy kayo mi ba? Na pang ginahagit gud mo na mo ba nga, apil ta? Ato yung apilan ang mga buluhaton. Labi na kung para sa Ginoo. Pareha ng karong tuiga, we have to care one. O ti man tag usa lang igsuon sa kadaghan sa imong friends, na kay pamilya. Daghang kagkaila, daghang connection. Ang require lang ni Lord, just one, sugod ta sa usa. Nya from one that leads to another. Gusto man kata mo subay, mutuman kay Lord, sugda na to karon. In closing, last na ko nga verse this morning, akong gihangyo ang mga musician to please come over. Last nga verse, nga pagdasig o paghagit sa inyo ha. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Basahon ako siya sa Bisaya. Busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga ligon. Dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo ng inyong pag-alagad, dili gayud makawang. Ang inyong ginahimo, dili man na para sa amua, dili man na para sa PCCC, para man na sa inyo ha, para man na sa atua. Ang atong mga paghago, ang atong ginahimo para sa kingdom ni Lord, dili man na ingon para sa mga tao, kundi para sa atua. Kasi diyang makita sa Ginoo nga matinud-anon ta, faithful ta, i-reward ta ni Lord. Ang kanang atong mga paghago, kanang atong mga pagpaningkamot, tagaan na niya og bugti.
Samtang naapata sa kalibutan, bugtian ta ni Lord, kaya ang Ginoo man gud dili man gud siya kanang pares sa tao nga makalimot ba sa mga hinimuan nato nga maayo. Ang tanan to ginahimo, gina-record na ni Lord. And in due time si Lord, tagaan gyud niya reward ta kung di lang gyud ta mulunga. Muna karon kabuntagon igsoon ang akong hagit mao ni siya. Susiha dayon imong kaugalingon karong kabuntagon, asa naman ka? Asa man ka nga dapit naglakaw? Asa man nga dalan imong gisubay? Sigpit ba nga dalan sumala sa imong kagustuhan, sumala sa imong gusto kay kabalo ka ang ending ani eternal life o kaumaga amugaway sa kinabuhi. Pero naa ba kay gihimo? Gihimo ba nimo ang pag-deny sa imong kaugalingon kana bang dili ang imong sarili lang gid imong ginalipay kundi imong ginalipay si Lord? Ginasulti ba nimo ang ebanghelyo wa nimo gikaulaw nga Kristohanon ka? And many more. Apan kung naa ka sa lapad nga dal nga gusto ka kanang unsa lang imong gusto, mugaway lang, walay pressure. Unsa ang mga challenges dinhi, wala lang ka, murag wala lang, palabay ra. Igsoon, think it over. Think it over and say to God this morning, Lord, I want to change my life. I want to change my path. I want to follow you because I am yours. I am your child, I am your son, I am your daughter. I want to be with you, Lord God. Muna sa kanatong tema, padayon, dili lang pasayon. Dili lang pasayon. Padayon ta, lisod man siguro atong journey this time na kay mga hagit. Basta as long as we know that we are following or obeying the Lord, go! Let's continue serving the Lord. Di lang ta magpahayahay. Kay kabalong tadaan tong hayahay ta, watigi mo para sa Ginoo. Di po ta mag-expect og reward gikan kay Lord. Amen? Muna karon kabuntagon atong tugutan nga susihon ta ni Lord. Individually, tas allow the Lord nga mo check sa ato, search my heart, oh God. Asa naman gyud ko asa naman ko karon Ginoo? Asa man ko nga dalan karon? Lord, kung asa man ko Lord, na may mga panon nagsugod ko sa sigpit, ya karon ako sa lapad nga dalan, Lord, mabalik ko nga kanimo. Kung kay gusto ko Ginoo nga kanimo Lord, wala na laing dapit nga akong gitinguha man, ikaw lamang, oh